na mga mag-post ng mga libelous na payag sa internet matapos magdesisyon ng Korte Suprema na constitutional ang probisyong ito sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. May live report si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Gigi, hindi raw labag sa konstitusyon ng online libel. Ito ang sinabi ngayon ng Korte Suprema matapos ang mahigit isang taong pag-aaral sa kontrobersyal na cybercrime law. Sa desisyong ibinaba ng mga mahistrado kanina, sinabi ng Supreme Court na maaring managot sa batas ang sino mang magpo-post ng mga pahayag sa internet na itinuturing na libelous o mapanirang puri sa kapwa. Ang probisyon sa online libel ang pinakatinutulan ng mga grupong kumontra sa cybercrime law. Sinabi pa nila noon na dapat ang i-decriminalize ang libel tulad ng ginawa na ng ibang bansa. Pero kung yung magpo-post ay maaring managot sa batas, yung mga magre-react naman sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-retweet, lusot pa rin. Labag din sa batas ayon sa Supreme Court ang Section 12 o pagkolekta ng real-time traffic data, pati na yung Section 19 na nagbigay ng kapangyarihan sa Department of Justice na mag-restrict o mag-block ng isang website na pinaniniwala ang lumabag sa cybercrime law. Nauna nang sinabi ng mga kontra sa cybercrime law na labag sa batas ang mga nasabing probisyon dahil nilalabag nito ang privacy ng publiko. Sa oral argument sa Korte noong January 2013, sumang-ayon din ang Solicitor General na labag sa batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ na mag-restrict ng access sa isang website. Kabilang sa mga aktibidad na itinuturing na krimen sa ilalim ng cybercrime law, ang computer hacking, computer fraud, libel, cybersex at child pornography gamit ang internet. Sa mga yan, ang pagpapadala lamang ng mga spam messages ang idineklarang unconstitutional o labag sa batas. Kung mapapatunayan naman na tumulong ka sa pag-hack ng website, sa pagnanakaw ng impormasyon na hindi sa iyo sa internet, cyber-squatting, computer-related fraud at cybersex, maaari ka ring managot na ngayon sa batas. Pero lusot naman sa kaso ang sino mang tumulong para maisagawa ang child pornography, pagpapadala ng spam messages at online libel. Hindi rin pinayagan ng Supreme Court ang double jeopardy para sa libel at child pornography. Ibig sabihin, hindi maaring 2 beses kasuhan sa ilalim ng cybercrime law at revised penal code ang sino maglalabag sa dalawang mga krimen na yan. Hindi sinabi, Jiggy, na Supreme Court ang naging botohan ng mga mahistrado pero wala raw parte sa desisyon sina Associate Justice Presbyterio Velasco Jr. at Estela Perlas Bernabe. Sa ngayon ay tumanggi na muna magkomento ang Solicitor General sa naging desisyon ng Supreme Court habang ang mga grupo kontra cybercrime law ay may 15 araw para maghain ng kanilang apela. Jiggy? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.